Sumailalim sa iba't ibang uri ng pagsusuri ang mga pampasahero, mga bus at mga driver nito sa isinagawang inspeksyon ng Metro Manila Development Authority, ang Land Transportation Office, ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board at ang Movie and Television Review and Classification Board bilang paghahanda sa darating na undas. Ito ang balita ni Monok Son. Nagpositibo sa alkohol ang isa sa mga driver ng Peña Francia bus line. Nang isailalim ito ng mga tauhan ng Metro Manila Development Authority o MMDA sa breath analyzer. Ayon sa driver, nakainom siya ng 2 bote ng alak kagabi, subalit hindi siya nalasing. Konti lang, para 2 bote maliit. Kondisyon naman ako. Subalit iginiit ng MMDA, hindi nila papayagang magmaneho ang isang driver na nakainom ng alak. Nakalagay po sa batas, pag public utility vehicle po, dapat po 0.00 po, wala po talagang alak. Kinausap natin yung management ng bus company niya na hindi muna siya pabiyahihin. So may kapalit naman, may karelyebo na, magpahinga muna dahil nasa katawan pa niya yung alcohol eh. Kung may ilan na nagpositibo, marami namang pumasa sa pagsusuri na ginawa ng MMDA. Napanatag ang mga commuter ng malaman na hindi pinayagan na makapagmaneho ang mga driver na nakainom. Dapat hindi siya babiyahe ngayon, di ba? That is the policy. Saka kawawa naman yung mga pasahero. Naglagay rin ng free clinic ang MMDA sa mga bus terminal upang umalalay sa mga commuter na mangangailangan ng atensyong medikal. Mayroon din silang mga tauhan na tutulong sa mga pasahero na magbuhat ng mga bagahe. Nag-inspeksyon rin ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board upang matiyak kung mayroong sapat na bilang ng bus ngayong undas. Simula bukas ay epektibo na ang special permits na inisyu ng LTFRB. 927 na bus ang papahintulutan ng LTFRB na makabiyahe labas ng kanilang prangkisa. Ito ay para matugunan yung inaasahan nating karagdagang mananakay ngayong undas. Sinuyod naman ng Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB ang mga bus upang tignan kung ligtas bang panoorin ang mga pelikulang ipinalalabas dito. Ayon sa MTRCB, dapat ay dumadaan sa kanilang tanggapan ang lahat ng mga pelikulang ipapalabas sa mga bus. Malaki pong responsibilidad ng ating mga bus companies at ng konduktor at ng driver mismo na kung ano yung pinapalabas dyan ay angkop sa ating mga kabataan. Hinikayat ng MTRCB ang mga pasahero na magsumbong sa kanilang tanggapan kung mayroong bus na magpapalabas ng mahahalay at mararahas na pelikula. 3 buwang pagkakakulong at multa na 3,000 hanggang 5,000 piso ang kakaharapin ng sinumang lalabag. Samantala, suspendido ang number coding simula bukas para lamang sa mga provincial bus, habang wala namang number coding sa araw ng Biyernes para sa lahat ng sasakyan maliban sa Makati at Las Piñas. Ipinaubaya naman ng MMDA sa mga local government unit ang traffic rerouting sa mga sementeryong nasasakupan ng bawat syudad at munisipalidad. Pinapayuhan ang mga luluwas ng probinsya na bumiyahe ng maaga upang huwag maubusan ng tiket. Ayon sa pamunuan ng Araneta Bus Terminal, aabot mula 7,000 hanggang 10,000 katao ang dadagsa dito pa lamang sa Araneta Bus Terminal simula bukas hanggang sa araw ng Biyernes. Mon Hokson, UNTV News Worldwide.